Habang naglalakad ang isang dalaga sa gabi, malas na napuntirya siya ng mga siga. Gusto nilang manatili siya para makipaglaro sa kanila. Nakita ito ng dalaga at ngumisi lang siya. Dahil sa loob ng maraming taon, walang mga has na kumausap sa kanya. Ganoon na lang ang hitsura niya. Tila mahina at siguradong madali siyang apihin. Kaya lumapit sila, subukang panoorin ang dalaga. Ngunit bago pa man siya gumante, sinipa na ng isang boss ang mga siga papalayo. Sa katapangan na ipinakita, nahulog na ang loob ng dalaga sa kanyang. Pagkatapos ay nagsimula ng magbilang ang boss. Naghanda rin ang dalaga. Pero hinila siya ng boss at tumakbo sila ng mabilis. Habang sinasabing napakarami nila at may mga armas, paano sila mananalo? Pagkasabing iyon ay binuhat ang dalaga at tumakbo ulit. Gumamit na naman ng maruming paraan ang mga siga at binato sila ng isang matulis na bagay. Buti na lang at madali itong nasangga ng dalaga at mabilis na naipasok sa kotse ang dalaga at nagtagumpay silang makatakas. Isinugal ng boss ang kanyang buhay para iligtas siya. Magalang na ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Duro. Naging pamilyar ito sa pandinig ng boss dahil iyon din ang tunay na pangalan ng ikasyam na master, ang pinuno ng pinakamalakas na grupo sa bansang Dragon. Ngunit pagtingin sa dalaga ay mukhang walang kalaban-laban. Paano maging siya iyon? Nakahinga ng maluwag ang boss. Lingid sa kanyang kaalaman, ang dalaga nga ang ikasyam na master na tinutukoy niya. Ngunit sa kanyang pagkatao ay kailangang itago ng ikasyam na master ang pagkatao nila. Naisip ng boss na tadhana ang nagtagpo sa kanilang dalawa.